Habang pababa si Lorelai sa entablado, nakaalalay sa kanyang 2 bouncer at inihatid siya palapit sa lalaking nagngangalang Alfie Howard, na ngayon ay kinakausap ni Madam Madonna. Nakatalikod dito sa kanya kaya hindi niya pa makita ng maayos ang mukha nito, ngunit napansin niyang medyo malapad ang balikat nito dahil masyadong fit ang suot nitong pang-itaas. "Narito na siya, madam," usal ng isa sa mga bouncer para ipalam ang kanilang presensya. Malawak ang ngiting napatingin si Madonna sa kanya. Humarap naman sa kanilang lalaki, kaya nabigyan siya ng pagkakataon na pagmasdan nito. Medyo curly ang buhok nitong kulay kayumanggi. Kapansin-pansin rin ang rich brown nitong kompleksyon at kakulay ng balat nito ang mga mata. Matangos ang ilong at medyo mapulang manipis na labi. Mukhang matigas ang panga nito at parang diamante ang hugis ng mukha. In short, gwapo talaga ang lalaki. "Congratulations, Mr. Howard. You are so lucky to have her," ani Madonna. Hindi tumugon ang lalaki. Nanatili lang itong nakatingin sa kanya at nang makontento ay nag-iwas ng mga mata. "Can I take her home now?" tanong nito. Natigilan si Lorelai. "Of course. She is yours now. Please enjoy." Mabilis na tugon ni Madonna. May lumapit sa kanila at inabot kay Alfie ang isang paper bag. Inilabas ni Alfie ang damit na laman yun. Isang mahabang itim na roba na gawa sa silk. "Please, wear this to cover yourself and follow me," utos nito. Mabilis namang tinanggap ni Laura ang roba at isinuot para takpan ang kanyang katawan na kanina lang ay nakalantad sa karamihan. Nang maisuot ay nagsimula ng maglakad si Alfie. Malaki ang hagbang na sumunod si Lorelai. Doon niya lang napansin na matangkad ang lalaki. Na-emphasize ang haba ng mga binti dahil sa laki ng bawat hagbang nito. Tansya niya ay mga nasa 6 feet and 8 inches ito at siya naman ay 5 feet and 4 inches lang. Inihatid sila ng mga bouncer sa labas. Nang buksan ang malaki at mamahaling pinto, ay hindi niya mapigilang mapapikit at langhapin ang malamig na sariwang hangin. Nang magmulat ay namangha siya sa liwanag at ganda ng buwan at mga bituin sa kalangitan. Hindi niya mapigilang humiti at lumingon sa kanyang pinanggalingan. Masaya siyang aalis sa lugar na yon. Hindi man niya naramdaman ang saya habang nanatili siya rito, ay lihim rin siyang nagpapasalamat. Kahit papano inalagaan siya ng mabuti ni Madam Madonna. Pinakain sa tamang oras. May mga damit siya at nakaiinom ng tubig. Ngunit hindi siya nakalalabas. Mas pinili na lang niyang manatili sa loob ng silid na ibinigay sa kanya dahil hindi niya nagugustuhan ang mga nakikita at naririnig niya sa tuwing lalabas siya para maglakad-lakad. "Is there any problem?" Gulat na lumingon at humarap si Laura sa nagsalita. Si Alfie Howard. Kunot ang noong nakatingin sa kanya. "Wala naman. Pasensya na." Tugon ni Laura. Tumango ito. "We better get going. It's getting late." At nagsimula na itong maglakad. Mabilis na sumunod si Laura sa kanya. Habang bumababa sa hagdanan ay may limousine at 2 men in black na naghihintay. Nang makalapit sila ay binuksan ng mga ito ang pinto. Naunang pumasok si Alfie habang si Lorelai ay nagalangan pa. "What are you waiting for? Get in, miss." Apura ng isa sa tauhan ni Alfie. Bahagya siyang yumuko para humingi ng paumanhin bago pumasok sa loob ng sasakyan. All black ang loob. Natigilan siya nang makitang minibar sa loob. Namangha siya dahil hindi niya akalaing posible pala magkaroon ng bar ang isang sasakyan. Tiningnan lang niya nang kumuha ng isang shot glass si Alfie at humablot ng isang bote ng alak. Nilagyan nito ang maliit na baso at mabilis na ininom. Muli itong nagsali ng alak. "Do you drink?" Umiling si Laura. "I see. Why did I ask anyway? You just turned 18 today. Happy birthday, by the way." Itinaas nito ang maliit na baso bago binuhos ang alak sa sariling lalamunan. Bahagyang napangiti si Laura. "Salamat." Tahimik ito kaya pinanood na lang ni Laura
hanggang sa magsawa na ito sa alak. Hindi niya alam kung gaano katagal o kabagal ang biyahe. Hindi rin niya alam kung nasaan na sila dahil may takip lahat ng bintana. "Are you afraid of me?" Biglang tanong nito. Natigilan naman si Laura sa tanong nito. Sinubukan niyang pakiramdaman ang sarili ngunit wala naman siyang naramdamang takot kaya umiling siya. "Then why are you so distant?" Kasi hindi pa tayo close?" Patanong niya ring sagot. Pumikit ito. "Exactly. So tell me about yourself." Part ba ito ng magiging trabaho ko? Napatanong sa isip si Laura. "Ako si Lorelai Dawson. 18 years old na ngayong araw. Single at virgin." Maikling pakilala niya. Napaubos si Alfred sa huling sinabi niya. "That's not what I'm anticipating to hear. But thanks anyway." Muli itong nagsalin ng alak sa shot glass at mabilis na ininom. "I haven't introduced myself yet. My apologies." He cleared his throat. "The name is Alfred Howard. Nice to meet you, Lorelai." "Nice to meet you too, Sir Alfred." Tugon niya. "You can call me by my name alone." Biglang usal nito. "Sige, Alfred." Nakita niyang ngumisi ito ngunit tinakpan lang yon sa pamamagitan ng pag-inom. Ilang taon na kaya ito? Sa tingin niya ay hindi rin naman magkalayong edad nila. Maybe he's in his mid-20s. "So, Lorelai, do you have any idea of what you signed up for?" "Prostitution, whoredom, slavery. Ganon din naman talagang gagawin ko. Dahil ganon din ang offer nila sa iyo. Hindi ba?" Pilit na ngumiti si Laura. "You're not going to do that, I assure you." Tugon naman ni Alfred at ngumiti sa kanya. Ngiting nagpagaan sa bigat ng nararamdaman niya. "Kung ganon, bakit gumastos ka ng napakalaking pera? Hindi biro ang halagang ibinayad mo sa organisasyong yun. For sure, hindi ka naman gagastos ng ganon kalaking pera kung para lang sa wala." Tumango ito. "Well, you're right. I definitely have my reason, but I can't tell you now." "Naintindihan ko." Tugon ni Laura. "Of course, hindi mo na nito sasabihin dahil ngayon pa lang sila nagkakilala. At sa hindi magandang paraan pa." Napatingin si Laura sa pinto. Kapag lumabas siya dyan, tuluyan ang magbabago ang kanyang buhay. Wala mang kasiguraduhan kung ano ang mangyayari sa kanya. Ngunit hindi niya maramdaman ng takot ng muling pagsisimula. "Once we get home, take a bath and get some rest. I have some tasks for you to do tomorrow." Biglang usal ni Alfred sa kalagitnaan ng katahimikan at pag-iinom nito. "Sige po." Tumango si Laura. Hindi rin naman nagtagal at huminto ng sasakyan. Bumukas ang pinto kaya napabaling siya ng tingin kay Alfred. Nang hindi pa ito gumalaw para maunang lumabas. Siguro na-notice nito ang pagtingin niya. "After you." Tumango na lang si Laura at lumabas na. Namangha si Laura nang mapagtantong nasa gitna sila ng kagubatan. At sa hindi kalayuan ay may namataan siyang fire pit. At may mga bato pang nakapaligid rito na nagsisilbing upuan. Lagpas doon ay ang hagdanan papunta sa bahay na may 2 palapag. Gawa ito sa glass wall with some support of natural stones. Kaya kahit sa labas pa lang ay makikita na kung gaano kaganda ang loob. Ang mga ilaw ay buhay na buhay. Kasing kulay at liwanag nito ang apoy. Napakagandang tingnan. Sa sobrang pagkamangha niya ay hindi niya mapapansin si Alfred na nasa tabi niya kung hindi pa ito humagbang. "Shall we go inside?" Alfred offered. "Kung bahay mo yan, sige tara. Pero kung hindi, dito na lang tayo." Tugon ni Laura. Alfred chuckled. "All right, let's go."
Nauna na itong maglakad, kaya nakangiting sumunod naman siya. Binuksan nito ang pinto na walang kahirap-hirap. Mukhang hindi nakalak. Ganon na lang ba ka-secure ang lugar na ito? Kung kaya't kahit hindi nakalak ang bahay, ay magagawa nitong iwanan? Sinubukan niyang manghagilap ng CCTV sa paligid, pero wala naman siyang nakita kahit isa. Pumasok na siya sa loob. Malamig dahil sa air condition. Living room ang unang bumungad sa kanila. Ang tigisang lazy sofa sa dalawang sulok ng silid at may lampshade pang katabi. Malaki ang smart TV na nakatikit sa wall. Nagawa sa natural stone. At sa ilalim nito ay ang pahabang mini cabinet. Siyempre hindi mawawala ang sofa set with pillows, coffee table, at few rug sa living room. How about dinner first, before any other things for this night? Lumingon sa kanya si Alfir. Sige, ako nang magluluto. Presenta niya. He waved his hand. No need. Dinner is served. Binuksan nito ang isa na namang pinto at tumambad sa kanyang dining room. May pahabang dining table at ang mesa ay puno ng plato, baso at mga kubyertos. Nakalinya naman sa gitna ng pahabang mesa ang mga pagkaing mukhang bagong luto lang. You can sit anywhere you want. It's just the two of us now. Ani Alfir nang makaupo ito sa pinakagitna. So it means may tao pa rito kanina. Siguro yung tagaluto ng pagkain. Pinili niya ang bakanteng upuan na pinakamalapit kay Alfir. Kapag umupo siya sa malayo rito, ay paniguradong awkward ang atmosphere. Saka para mabawasan rin yung feeling na parang kumakain siya mag-isa. Pumikit siya, nagsimulang magdasal ng tahimik. At nang magmulat, ay napatingin siya sa kasama. Nagtama ang mga mata nila. Nakatingin pala ito sa kanya. Hindi rin ito nagsimulang kumain. Parang naghihintay pa ito. Thank you for the food. Usal niya. Tumango lang si Alfir at pinuuna siyang maghain sa sariling plato. Tahimik lang silang kumain. Pareho na silang tapos kumain nang magsalita ito. Tomorrow morning, you will clean the house. Your work here is not that much. This house is not messy. But I want to maintain the pristine atmosphere. Would that be okay? Mabilis namang tumango si Laura. Okay po. Good. Tumayo na ito at nagligpit ng kanyang pinagkainan. If you're done, just leave it there. Go upstairs. The first room you'll see is your room. Take a bath and get some rest. Good night. And welcome home. Hindi na siya nakaangal, ang talikuran siya nito at pumasok na naman sa isang pintuan. Welcome home? Napangiti siya. It's good to be home. Peace be to this house. She silently prayed. Ano ang magiging kapalaran ni Laura sa piling ng nakabili sa kanya? Abangan ang karugtog.